Ayon kay Attorney Roque, inabuso ng House of Representatives ang kapangyarihan sa pag-cite in contempt sa mga SMNI hosts na si Kairik at Dr. Lorraine Badoy. Labag rin raw ito sa kanilang karapatan sa malayang pamamahayag at pananalita. Kaya naman nagtungo si Attorney Roque kanina sa Supreme Court upang matulungang makalaya sina Celis at Badoy. Walang takot si Attorney Roque at mga kongresista na ang binangga nito. Isa si Attorney Roque sa pinakamagaling na abogado sa Pilipinas at siya na ang tumatayong tagapagtanggol ng dalawang host at maging ang SMNI. Ayon sa mga netizens, malalaman kung kaya ni Attorney Roque ang mga kongresista. Mas ginalit raw ni Attorney Roque ang Kongreso kaya baka raw mas lumala ang sitwasyon ng SMNI at mga host nito. Ang Supreme Court raw ang pinakanilapitan upang makahingi ng saklolo, pero ang tanong ng mga netizens ay sasaklolo kaya ang mga ito. Humihiling sa hukuman na mag-order na pawalan yung dalawang mga mamamahayag. Ito po ngayon ay makasaysayan para sa demokrasya. Importante pong ipaglaban ang karapatan ng malayang pamamahayag. Importante pong ipaglaban ang karapatan ng malayang pananalita. Maging si Banat Bay at mga DDS vloggers ay pabor na palayain na si Ka-Eric Celis at Badoy. Kayo mga kababayan, ano ang inyong magiging opinyon sa usaping ito? Sinabi na po natin na ang paninindigan natin, hindi dapat sila nakulong kasi yung tanong nila, tanong lang naman, wala pong fake news. At miski sabihin na natin nagkaroon ng fake news, hindi po dapat kinukulong ang fake news dahil yan po ay kabahagi ng free marketplace of idea kung saan ang taong bayan maghuhusga kung anong paniniwalaan at ano ang hindi dapat paniwalaan. Sinabi rin natin na bagamat may kapangyarihan ng ang Kamara na mag-cite in contempt at magpakulong ng mga resource persons, kinakailangan ito'y alinsunod sa rules mismo ng Kamara at saka dapat po sumusunod din sa saligang batas, lalong-lalo na yung right to due process. So pag ikaw ba ay nakulong, gaya niyan, anong remedyo nyo? Well, ang remedyo po sa illegal na pagkakakulong ay una-una ang tawag ay habeas corpus. Ang habeas corpus po ay ito po napaka-importanting writ of habeas corpus, na kapag meron pong martial law, pwedeng suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus ng presidente. Ibig sabihin, po pwede kang makulong at wala kang remedyo. Pero kung illegal ang iyong pagkakakulong, pupunta ka ng hukuman, special civil action ang tawag po dyan, para magpa-issue ng writ of habeas corpus. At ito po ay nag-uutos sa isang taong gobyerno na nagdedetene na isang tao para ipresenta sa harap ng hukuman yung katawan ng taong kinulong at sabihin kung anong legal na basihan ng pagkakakulong. Siyempre po dito, ang sasabihin ng Kamara de Representante, may kapangyarihan kami na mag-cite in contempt. Dahil yan po ay kinilala ng kapangyarihan ng mababang kapulungan mula pa noong Arnault versus Nazareno na panahon pa ng mga lolo-lola natin. Pero siyempre, ang counter naman dyan, may ganyang kapangyarihan. Pero dapat, una-una, binigyan mo sila ng kanilang karapatang sa ayon sa Bill of Rights na due process. Kung ipapakulong mo sila dahil sila nagsisinungaling, dapat binigyan mo sila ng pagkakataon para sabihin kung bakit hindi dapat sila makulong dahil sila nagsisinungaling. Mantakin nyo ha, itong kay Lorraine Badoy, kaya lang siya kinulong daw sa pagsisinungaling dahil tinanong siya, meron bang advertisement ang inyong programa ng Laban ng Bayan? Sabi niya minsan, wala. Tapos sabi niya parang meron. So dahil lang doon ha, dahil doon sa issue ng whether or not may advertisement ang Laban ng Bayan, kinulong siya. Ito naman po kay Ka-Eric, ay nako po, mas matindi po at talagang mas malinaw na labag ang kanyang pagkakakulong kasi nga po, meron tayong sotolo no, na nagsasabi na hindi po pwedeng mamilit sa isang mamamahayag na i-reveal ang kanilang source. Dahil pag nangyari po yan, mawawala ng kumpiyansa ang mga sources sa mga mamamahayag, wala na sisiwalat ng katotohanan para naman lumabas ang baho sa gobyerno. No? Yan po talaga ay kalaban ng demokrasya. Dahil ang demokrasya, ang pundasyon po niyan ay yung malayang pananalita. So, ang sasabihin ng Kamara, ay nako, hindi applicable ang shield law kasi ang sabi ng batas, dapat accredited journalist. Alam niyo po, yung accredited journalist na yan, ang ibig sabihin niyan, dapat yan, talagang
meron siyang trabaho na mamamahayag. Hindi na ang gobyerno nag-accredit. In fact, kapag ang gobyerno mag-accredit, yan po ilabag sa malayang pamamahayag kasi parang binigyan mo na ng gobyerno ng veto powers kapag ayaw niyang maging isang periodista, isang tao, hindi lang niya i-accredit. No? Pero ang ginamit na salita sa SOTO word ay accredited journalist. Ibig sabihin, bona fide. Ibig sabihin, talagang siya ay mamamahayag. At sino bang mamamahayag? May dalawang definition po yan. No? Ang kaparehong definition ay isang tao na nagbibigay ng impormasyon on a regular basis sa lipunan whether or not may sweldo. Pero meron naman pong sweldo talaga si Ka Eric at si Ka Badoy. So malinaw po na nagbibigay sila ng impormasyon at yan ang hanap buhay nila. Sila ay mamamahayag. Hindi ko maintindihan ba't yung isang taga-UP sinasabi hindi sila mamamahayag. Ewan ko sa kanya. Siya pa naman ay profesor ng MASCOM na dapat pinaninitigan ng karapatan. Pero pag hindi kaliwa, walang karapatan ata ang gusto niya. Kaliwa lang may karapatan. Pwede ba yun? Ang karapatan ay para sa lahat. Kaliwa or hindi. So anyway, yan po ang remedyo. No? Pero bukod po sa habeas corpus, kasi po pwedeng sabihin ng Kamara na, kita mo, may kapangyarihan naman pala sila mag-cite in contempt. So hindi ka po pwede mag-habeas corpus. Meron din tayong remedyo na certiorari. Ang certiorari, kapag nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction. Ibig sabihin, pag umabuso sa kapangyarihan na nagre-resulta sa kawalan ng jurisdiction. At ang sasabihin nga nila Doc Badoy at saka ni Ka Eric na yung pagpapakulong sa kanila na walang due process at saka yung pagpapakulong sa kanila dahil ayaw nilang i-reveal ang sources ay pag-abuso sa kapangyarihan ng Kamara. May nagtanong kung maging matagumpay si Doc Eric at saka si Doc Badoy pala at si Eric na mapatunayan na nagkaroon ng pagkalabis sa kapangyarihan ang Kamara de Representante, pwede ba sila magdemanda sa danyos? Well, alam niyo po, nakasulat talaga na merong absolute privilege ang mga miyembro ng mga kongreso sa kanilang mga tungkulin. Kasi kung sila ay papaparusahan sa kanilang mga diskusyon, baka mamaya mawala ang debate sa Kongreso, yan talaga ang trabaho ng Kongreso, magdebate ng issue. Pero kung sila mismo ang susupil ng karapan, wala na bang remedyo? Walang naisip ko pong remedyo, yung tinatawag na abuse of right. Ibig sabihin, yan po yung nasa civil code na kung sino nga abuso sa karapatan ay dapat magbayad ng danyos perwisyo. No? Tingin ko, pwedeng gamitin yan sa mga mambabatas, miski merong absolute privilege. Bakit? Kasi alam naman natin na meron talaga silang karapatan na mag-imbestiga at magpakulong. Pero pag ito naman po ay ginamit sa pamamaraan na umaabuso nga sa kapangyarihan dahil gusto nilang supilin ang kalayaan ng malayang pamamahayag at dahil gusto nilang parusahan yung mga nagsasalita laban lamang kay Speaker, sa tingin ko, pwede naman po silang mademanda for abuse of right na nagawa po namin nung dinimanda namin si First Gentleman Mike Arroyo na nagsampa ng sangkatutak na libel cases laban sa mga mamamahayag. At doon po sinabi ng Korte Suprema, pwede nga magdemanda for abuse of right, maski legal ang ginawa ng isang tao. So maski legal po ang ginawa ng Kongreso, kung mayroong pagmamalabis, ang tingin ko po pwede dahil no one naman is entitled to absolute immunity.